This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Maraming nagsasabi, ako ay isang Kristiyano. Pero kung tatanungin natin ng mas malalim, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Christian? Ito ba ay dahil lang sa relihiyon na ating kinabibilangan? Sa suot nating cross? O sa pag-attend natin during Sunday service? Pero minsan, kahit nagsasabi tayong Kristiyano ako, may mga panahon pa rin na nagagalit tayo, nagkakamali, o nakakalimot sa pagmamahal. Kaya ngayong episode, gusto kong pag-usapan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Dumaan ka na ba sa sitwasyon na tinanong mo ang sarili mo, kung Kristiyano ako, bakit ganito pa rin ako? Well, kapatid, hindi ka nag-iisa. Dahil ngayong araw, sama-sama nating aalamin kung paano maging totoong tagasunod ni Kristo sa modernong panahon. Ang salitang Christian ay unang ginamit sa mga tagasunod ni Jesucristo sa siyudad ng Antioch na ating mababasa sa Gawa chapter 11 verse 26. Ang ibig sabihin nito ay belonging to Christ o kay Kristo. Ibig sabihin, hindi lang ito titulo. Isa itong pamumuhay. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta marunong magsalita ng mabuting bagay, kundi marunong magmahal gaya ni Kristo. Hindi lang siya umaattend sa simbahan, kundi nabubuhay sa pananampalataya kahit walang nakakakita. Being a disciple of Jesus Christ is not just about believing in Him. It is about following Him. At totoo iyon. Maraming naniniwala kay Kristo, pero kakaunti lang ang talagang sumusunod sa Kanya. Kaya kung tutuusin, hindi kailangang perpekto para matawag na Kristiyano. Ang kailangan ay tunay na pagsisikap na maging kagaya niya. Tulad ng ating mababasa sa 3 Nephi, chapter 27, verse 27. Anong uri ng mga tao kayo? At sabi dito, katulad ng ako. Minsan, akala natin, ang pagiging Christian ay tungkol lang sa pagsunod sa batas. Pero kalimutan natin, si Kristo mismo ay pagmamahal. Kung wala tayong pag-ibig, kahit alam natin ang lahat ng doktrina, kulang pa rin. Ang pagiging Christian ay nangangahulugang nagmamahal kahit mahirap, nagpapatawad kahit nasaktan, at nagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. At ang pinakamagandang bahagi, araw-araw, ang pagkakataon tayong patunayan kung gaano natin siya kamahal, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sinabi sa 1 chapter 13, verses 34 hanggang 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman kayo magmahalan sa isa't isa. Sa ganito makikilala ng lahat na kayo
ay aking mga alagad. Ang utos na ito ay simple, pero napakalalim. Hindi sinabi ni Kristo, makikilala ko kayo dahil sa doktrina ninyo, kundi dahil sa pagmamahalan ninyo. Kapag tinuruan tayong magpatawad, tumulong o magtiwala sa Diyos kahit mahirap, iyan ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay pagpapakita ng pagmamahal sa iba, lalo na sa mga hindi kaibig-ibig. Iyon ang tunay na pagsunod kay Kristo. May isang lalaki na araw-araw ay nagdarasal sa Panginoon, pero laging galit sa kapitbahay dahil sa utang na hindi nabayaran. Araw-araw din siyang nagbabasa ng Biblia, pero araw-araw ding puno ng sama ng loob ang puso ng taong ito. Isang araw, dumating ang bagyo at nasira ang bahay ng kapitbahay niyang iyon. Sa halip na tuwa, nakaramdam siya ng awa. Lumapit siya at tinulungan itong mag-ayos. At doon, niya naramdaman ang kapayapaan. Habang nakatulong siya, na-realize niya sa kanyang sarili. Ito pala ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Hindi lang sa panalangin, kundi pagsasabuhay ng pagmamahal ni Kristo. Kapatid, minsan kailangan nating tanggalin ang pader ng galit para maramdaman ang tunay na liwanag ng Ebanghelyo. The path of discipleship is not race of speed, but a journey of the heart. Hindi ito karera, kundi paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Kristo ang ating kasama. Maging Kristiyano sa paraan ng pagtingin, ng pagsasalita at ng paggawa. Hindi kailangang maging perpekto. Sapat na ang tapat. Dahil sa huli, hindi tatanungin ng Panginoon kung gaano karami ang sermon mong napakinggan, kundi gaano karami ang minahal mo. Kung gusto mong maging tunay na Kristiyano, magsimula sa 3 bagay. Una, i-recognize your divine identity. Pangalawa, live with compassion. At pangatlo, follow Christ, one choice at a time. Kapag naramdaman mong mahina ka, tandaan mo ang sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland. Heaven is cheering you on today, tomorrow, and forever. Hindi ka nag-iisa. May langit na tumutulong sa iyo bawat hakbang. At kapag tinutularan mo si Kristo sa puso at gawa, makikita mo ng ang liwanag ng Diyos sa buhay mo kahit hindi mo sabihin. Alam mo, minsan iniisip ko rin, Lord, minsan di ako mabait, minsan nakakalimot ako. Pero sa tuwing ako'y lumalapit sa Kanya, pinapaalala Niya sa akin, hindi ko kailangan ng perpektong Kristiyano. Gusto ko ng pusong handang magbago. Kaya kung ikaw ay pakiramdam mo ay malayo ka sa Kanya, lumapit ka lang. Walang masyadong layo para sa pag-ibig ni Kristo. Alam niyo, sa totoo lang, ang pagiging Kristiyano ay araw-araw na desisyon. Hindi ito isang malaking himala,
kundi mga maliliit na pagsunod na unting-unting bumubuo ng ating pananampalataya. Sabi nga, true disciples of Jesus Christ are joyful even amidst trials. Kahit na may pagsubok tayo, mayroon pa ring ngiti sa ating mga labi. Kasi alam natin, hindi tayo nag-iisa. Maging Kristiyano, hindi lang sa salita, kundi sa pagmamahal. Alam nyo kasi sa dulo, iyon lang talaga ang mahalaga. Ngayong linggo mga kapatid, subukan mong ipakita ang pagiging Kristiyano sa isang simpleng paraan, isang tawag, isang mensahe, o isang tulong sa iba. Maliit man yan, malaki ang epekto sa mata ng Diyos. At kapag ginawa mo ito kapatid, mararanasan mo ang sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, natutunan ko sa sarili kong buhay na ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang alam mo, kundi kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa. At araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na patunayan iyon sa pamamagitan ng kabutihan, kababaang loob at pananampalataya. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama nitong araw na ito. Ako'y masaya na ako'y nakagising na maaga, makapagbigay pugay sa ating Diyos, makapaglingkod sa Kanya, at makapaglingkod sa inyo. Ang paglilingkod po sa ating Diyos at paglilingkod sa inyo ay isa ko pong karangalan. Dahil hindi po ako nabubuhay para sa aking sarili lamang. Ako po'y nabubuhay para sa aking Diyos at nabubuhay po sa inyo. At ito po ay aking binabahagi sa pangalan ng ating tagapagligtas at ang ating manunubos, walang iba na si Hesukristo. Amen.